everyone! I hope you're having an amazing day. I am Rebecca Nurbay Silva, your real estate salesperson, and welcome to my YouTube channel. Today, we are here again in Solana, Zaragoza. This subdivision is located here in Barangay Sapalibutad, Angeles City, Pampanga. We are in front of this stunning single detached unit of Solana, Zaragoza, which is the Isabela Grand. So just to give you a quick information, this Isabela Grand model unit has a minimum lot area of 182 square meters and a floor area of 167 square meters. It has 3 bedrooms, 3 toilet and bathroom, 2 vehicle covered carport, and a lanai. But before we go into further details of this property, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click that subscribe button and hit that notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest na videos. Huwag na natin patagalin, tara simulan na natin. Solana Zaragoza model units are inspired by Spanish architectural design. So kung mapapansin niyo po, ang facade ng property ay very aesthetic, very elegant at sobrang ganda. Dito sa facade, sa frontage ng area, meron mga estimated mga 3 to 4 meters na harap. And meron din pong dito sa area na to, may walkway going sa ating main door. Pero before that, pag-usapan natin tong area na to. So, gumamit sila dito, may mga wall tile cladding. Yung ating mga walls, yung dito sa area na to, going sa ating main door, para siyang may pa-curve na entrance, tapos naka-wall tile cladding din yung part na to. Dito din sa area na to, may wall tile cladding, and ang kanilang window ay sliding window, 2-panel sliding glass window dito sa baba. Massive siya, malaki, and fixed window naman doon sa taas. Tapos, napaka-aliwalas ng area. So, maglalabas tayo dito sa part na to. Sa second floor, mapapansin nyo naman po na nandyan yung kanilang balcony. From that area up to that extent, ganon kahaba yung balcony. So, gumamit silang steel railing, and meron silang design dito na parang 3 square na nakakadagdag ng beauty dito sa facade ng Isabela Grand. So, bago tayo pumasok, libutin muna natin yung outer na space nitong Isabela Grand. So, dito sa harap, pwede tayo magpalagay ng basic landscaping. Bago tayo pumunta doon, punta muna tayo dito sa side na to, which estimated meron pong mga 1.5 dito sa area na to. Sa part na to, may nakaabang na lalagyan ng electrical socket. And dito sa kanilang space, yung kanilang lanai, which is nice kasi pebble washout na po. So, meron na siyang provided na ganitong naka-concrete, and pebble washout yung finish, yung flooring, tapos may accent po na tiles. Tapos dito yung kanilang lanai area. Gumamit sila ng 2-panel sliding glass door na meron na ring screen. So dito sa space na to, meron tayong 1.5 square meters na space. So kung nakikita nyo po sa kapitbahay na yan. So ganun po yung area, ganun yung space dito sa Isabela Grand. Punta tayo sa kabilang space. So dito sa part na to, frontage pa rin to ng bahay. So, ito pa rin yung facade. Tapos, ito yung kanilang 2 vehicle covered na carport. So, kasya po yung 2 vehicle or yung medyo malawak, siguro SUV, tapos mga motorcycle or tricycle dito sa side na to. Tapos po, since yun nga, covered ang kanilang carport, and ang kanilang flooring ay concrete na din. Tapos, mapapansin nyo din yung mga posts dito sa kanilang carport ay naka-wall tile cladding din na uniform. Very nice. Ang ganda ng itsura niya kapag makikita niyo po siya in person. And I believe, pati sa ating video, maganda yung itsura ng Isabela Grand model unit. So, pag-usapan lang natin ang kanilang ceiling. On this side, meron pong provided na outdoor lamp. At ang kanilang ceiling, gumamit sila ng metal deck kasi may concrete slab po dyan sa taas niyan. And sa extension naman po, ng mga walang concrete slab, gumamit sila ng Hardiflex na ceiling, and another dito, Hardiflex ceiling. Tapos, bago ko makalimutan, sa side din po na ito ay naka-wall tile cladding din. So, talaga makakatipid po kayo in terms po ng maintenance expenses na pag magpapa-repaint. Tapos, may provided din dito na electrical socket sa side na to. And moving forward to this side, meron din pong nakaabang dito for faucet kapag gagawin nyo po itong laundry area nyo. This may serve as your extension po ng service area niya. So, itong door na to,
Meron actually door dito na steel door at steel door jump. Ito yung kanilang back door or access door. Gumamit sila ng lever type na door handle and may stair step po leading dito and naka-tiles na din. Tara, puntahan natin naman yung loob ng Isabela Grande. So elevated po yung ating doorstep tapos pebble washout all the way to doon sa ating main door kanina sa walkway natin. Tapos dito sa main door, gumamit sila ng steel door jump, and lever type din na handle. Tara, pasok tayo sa loob. So sa pagpasok natin dito sa Isabela Grande, ito po yung ating ground floor. Napaka-spacious, grabe, ang ganda. At pansin ko din ang kanilang layout ay open concept space. Ibig sabihin walang masyadong partition which will allow us kung saan yung mga gusto nating positioning ng mga area dito sa bahay. So kung nasan po ako dito, dress-up model po pala ito. Bago ko makalimutan, I just want to mention po na kung nasan po tayo ngayon, ito po yung dress-up model ng Isabela Grande. So, ibig pong sabihin, may mga items, furnitures, and appliances dito sa model unit na hindi po kasama pag ito-turn over. Pero I'll try to mention kung ano po yung mga kasama kapag ito-turn over. So, kung nasan po ako, ito po yung formal living area. So, dito, on my right side, kasya po yung 4-seater na sofa and another 3-seater sofa on this side. Tapos, actually, pwede nyo pa siyang ipalapad. Tapos, dito din po sa side na to, yung window na massive. Kanina nakita natin dun sa frontage. So, meron na rin siyang screen. Tapos, dun sa taas niya, fixed window siya. So, hindi siya pwedeng buksan. And another window on this side, na 2-panel sliding glass window na may screen din. Tapos, i-mention ko na rin po na ang kanilang flooring, gumamit sila dito sa buong ground floor. Gumamit sila ng 60 by 60 cm dimension ceramic tiles. Very nice. Ang linis tignan. And ang kanilang height from floor to ceiling nasa around 10 feet. Dito po sa living and dining area. Tapos sa kitchen siguro mga around 9 feet. Tapos dito po, ang kanilang ceiling din ay gumamit sila ng concrete slab po yan. So buhos siya ng semento. Tapos gumamit sila ng metal deck na ang linis tignan, ang ganda tignan kapag pasok mo dito sa model unit. I-mention ko na rin po kung nasaan ang mga electrical socket. May 2 electrical socket on that side and another 2 electrical socket din on this side. Nag-provide din sila dito sa dress-up model ng corner table na square. Tapos dito din po sa likod ng sofa, meron ding 2 electrical socket and meron din pong isang provision for additional socket. Tapos move lang tayo ng konti, nandito na po ako sa dining area. So dito sa dining area, nag-provide sila ng 6-seater dining table pero I think kasya pa up to 8-seater dining table. Tapos nandito po sa left side ko yung 2-panel sliding glass door with screen which leads to our lanai. So kung may party kayo or may event dito sa bahay, pwedeng buksan nyo lang to. Tapos yan, extended yung inyo pong dining area. And meron din po ditong provided na 2 electrical socket on this side. And sobrang presko kasi lahat ng wall po dito sa ground floor ay merong window. Tulad po nito, nandito yung 2-panel sliding glass window on this side sa dining area. Tapos, dito naman, sa baba ng staircase, minaximize talaga yung space kasi ginawa siyang storage area. Ganito na po siya kapag ito turn over sa atin. Hindi lang yan, pati pa yung space dito sa baba. So, very nice. Punta naman tayo sa kitchen. Dito sa part na to, ito po ang kanilang main kitchen. So, yung kanilang main kitchen, L-shape siya. So, ganito na siya kapag ito turn over. Yung kanilang countertop, gumamit sila dito ng 60 by 60 cm dimension ceramic tiles. Glossy yung kanilang tiles na ginamit with design na parang may water. Tapos, minatch nila yung design sa labas ng bahay dito sa mga tiles na ginamit. Tapos, meron din siyang wall tile cladding dito sa part na to. Very nice yung mga ganitong design kasi mas madaling maglinis ng kitchen kapag may wall tile cladding dito sa part na to. And gumamit din sila dito ng 2 stainless steel sink with single faucet and
Meron din pong provided dito na 2 electrical socket. Magagamit natin yan sa ating mga appliances dito sa kitchen area. Tapos isa to sa mga gusto ko dito sa Solana Zaragoza kasi kapag ito turn over itong Isabela Grand unit, kasama itong 2-burner built-in cooktop na ito-turn over po. Tapos meron din ditong provision for range hood. So yung nakita natin kaninang butas dun sa may labas, yun yung ating exhaust para dito sa range hood. Provided na po lahat. So, very nice. Okay ang pagkakadesign and talaga napag-isipan na mabuti. Tapos, move naman tayo dito sa room on my left side. So, ito pong room na to, I think hindi siya for tao or pantry siya, yung pagstakan ng mga foods or mga supplies natin. So, square lang siya na maliit, pero meron siyang window on this side. Tapos, sa ilalim to ng staircase ha. Tapos dito po sa side na to, may 2 electrical socket na ginamit. At ang kanilang door na ginamit ay na-slide. So, hindi siya masyadong nagko-consume ng space pag i-open or close natin yung door. So, ayun, ganito yung ating kitchen. Tapos dito sa labas, yung kanina nga na tinuro ko, pwedeng extension po ng ating service area. Pwede yung gawing laundry area yung part niya. At bago natin makalimutan, ang first toilet and bathroom dito po sa ground floor. Gumamit sila dito ng wood flash door. Still door jamb and ang kanilang door handle ay doorknob. Tapos, sa part na to, nandito yung switch sa side na yon and nandito po yung wall hang lavatory. Kapag ito turn over po itong Isabela Grand unit, kasama itong wall hang lavatory, water closet, at kasama na din itong telephone type shower with faucet, soap holder, and tissue holder. And dito po sa shower area, naka-wall tile cladding siya up to 5 feet. Pwede kayo magpalagay dito ng shower curtain or glass enclosure para hindi tumatalsik yung tubig kapag naliligo. Tapos dito naman po sa toilet area, may isang patong lang siya sa wall na tiles. Tapos meron din siyang sarili niyang drain para pag maglilinis, meron din sariling drain itong toilet area. Nakalimutan kong i-mention yung ating air vent dito sa toilet and bathroom. Gumamit sila ng owning type na window. Okay, punta naman tayo sa second floor. So, bago tayo umakyat sa second floor, pag-usapan muna natin kung ano tong staircase nila. So, dito sa kanilang staircase, gumamit sila ng solidly built na wood na dito sa handrail, talagang solid talaga, no? And yung handrail po nila ay wood din. Tapos, painted siya ng brown, dark brown nga lang. Tapos, nagmamatch din yung design and color na ginamit nila sa steel railings ng staircase. Tapos, ang kanilang stair step or stair tread ay wood din po na painted din ng brown. Same dun sa color ng handrail. Yun, tara, akit tayo. So, sa pag-akyat natin dito sa second floor, napansin ko po na on this side ng bahay ay gumamit sila ng vertical fixed window, which is very nice kasi nag-e-emit to ng natural light. Just like today, walang naka-turn on na light pero maliwanag pa rin. So, nakakatulong to lessen or to save energy at makatipid din. Tapos dito po sa part ng second floor, ang kanilang flooring, gumamit sila ng vinyl tiles na dark brown. Minatch po nila dito sa handrail ng staircase. Tapos, yung height ng floor to ceiling, mga nasa around approximately 9 feet. Tapos, pagpasok natin, kita na natin kagad yung walkway. Pero bago tayo pupunta sa mga bedrooms, puntahan muna natin yung first door on my right. Ito po yung ating second toilet and bathroom. So, gumamit din sila ng wood flash door, still door jamb, and ang kanilang door handle ay doorknob din. At sa side na to, kapag ito turn over po sa atin, itong unit, kasama po itong pedestal lavatory, water closet, meron din siyang telephone type shower with faucet, tissue, soap holder and tissue holder. And nandito po yung kanilang window, ang owning type window which serve as our air vent dito sa toilet and bathroom. Actually, same lang siya ng design ng toilet and bathroom sa baba. Ang difference lang is hindi elevated ang toilet area kasi meron po silang nilagay dito na partition. Tapos, ayun. So, ganito po yung itsura ng second toilet and bathroom. So, dito sa Isabela Grand, puntahan natin yung first bedroom dito sa second floor. So,
dito po sa side na to, gumamit sila ng wood door and steel door jam. Pero yung door niya, painted ng white, tas ang ganda ng pagkakadesign. Tapos doorknob yung door type na ginamit. Tapos dito, ang lawak niya, estimated ng height, mga nasa 9 feet, approximately 9 feet. And yun nga po, na-mention ko din na vinyl tiles dito sa second floor, pati yung mga bedrooms. Tapos kasya yung single size na bed frame, kasya pa yung double size. Kasya pa actually queen size eh. Tapos meron siyang setback dito sa side na to. Pwede natin palagyan ng built-in cabinet from floor to ceiling. Tapos meron din provided dito na 2 electrical socket and another 2 electrical socket on this side. Tapos, meron din pong electrical socket provided for air conditioning purposes. Tapos, ang window, nandito sa side na to, 2-panel sliding glass window. Tapos, ito din, sa side na to, gilid to ng bahay eh. So, ang kanilang ginamit na window ay tilt and turn. Meron din siyang screen. So, titilt mo lang and then ipupush mo para mabuksan mo yung window. So, mukha lang siyang 3-panel sliding glass window. Pero ano siya, isa lang siyang window na may 3 panel. So, ito yung ating first bedroom. Punta tayo sa second bedroom. So, dito sa side na to, yung ating second bedroom. Same lang po yung mga doors, door handle, and still door jamb yung kanilang gamit. So, dito sa side na to, pagpasok natin, makikita natin kaagad itong massive na sliding glass window. So, yung kanina nasa facade tayo, nasa ground floor, may makikita tayong window dun sa second floor or dun sa balcony na part. Ito yon yung side na yun. So, massive siya, malaki. Tapos, fixed window dito sa taas na medyo pa concave. Huwag niyo ilalagay dito yung mga tumatakas yung anak kasi nandun lang yung balcony. Dito sa bedroom, overlooking yung side na yon ng balcony. Tapos, yan, kasya po yung single or double size na bed frame. Pwede kayong magpalagay. May setback kasi dito. So, pwede kayong magpalagay dito ng study area or inyong cabinet. Tapos, nakalimutan ko ding i-mention na nandito din po yung kanilang 2 electrical socket and another 2 electrical socket on that side. Tapos, same din doon sa first bedroom. Tilt and turn yung window na gamit. Dalawang side. So, okay siya. Yung nag-emit ng natural light and yung airflow din. Yung circulation dito sa bedroom number 2. And since tatlo ang bedroom dito sa Isabela Grand, yung isa doon ay master bedroom. So, tara, puntahan natin yung master bedroom. So, dito yung staircase on my left side. So, pag move natin, yung first bedroom on my right side, yun yung unang makikita nyo. So, ito yung ating master bedroom. Tara! Wow! So, makikita natin na napaka-spacious ng ating master bedroom. Gumamit po sila dito ng queen size na bed. Actually, kasya pa hanggang king size na bed. At malawak pa siya. Pwede pa tayo magpalagay ng cabinet. So, dito sa side na to, nandito yung tilt and turn na window din nila. Pwede din po natin itong buksan for circulation ng air. Tapos, dito sa side na to, yung sliding glass door natin, leading sa ating balcony. Pero bago yan, pag-usapan muna natin itong built-in cabinet. Alam niyo po ba na kapag bibili kayo ng Isabela Grand dito sa Solano, Zaragoza, included na din itong side na to kapag ito turn over, which means included na po itong mga cabinets na may mga shelves, and meron din siyang storage sa taas, and ito yung mga sabitan ng mga damit. Yeah, tama. Tapos, meron din po siyang parang mini vanity na table dito sa side na to. Pwede kayo magpalagay ng mirror dyan sa side na yan. Tapos, since ito yung master bedroom, nakalimutan kong i-mention na meron siyang provided na mga electrical sockets. Merong 2 electrical socket on that side and another 2 on that side. And merong electrical socket doon for air conditioning unit. And since ito yung master bedroom, meron siyang sarili niyang toilet and bathroom. Meron siyang ensuite and bath. So, dito sa side na to. So, pagpasok natin, wow, ang ganda niya kasi ito yung pinakamagandang toilet and bathroom sa buong bahay. Siyempre, ito yung kwarto ng mga master natin. Kaya nga siya master bedroom. So, pagpasok natin dito sa master bedroom, mapapansin nyo na merong countertop dito. Kakaiba yung lavatory na kanyang ginamit. Ang ganda niya. Tapos, meron din siyang faucet dito. Naka-tiles din, same dun sa kitchen na tiles na ginamit. And meron din siyang wall tile cladding. Tapos, kasama rin yung water closet and rain type shower with faucet. Meron din siyang
soap holder and tissue holder, and meron din siyang electrical socket for shower or water heater kapag magpapa-install tayo dito. Also, itong toilet and bathroom dito sa master bedroom, naka-tiles siya from floor to ceiling and may accent yung kanyang shower area. So, very nice. Pwede po kayo magpa-install dito ng glass enclosure or shower curtain. Malapad siya compared dun sa toilet and bathroom, dun sa ground floor, and dun sa common toilet and bathroom natin kanina. Tapos may drain din siya dito and meron din siyang another main drain doon. So, ganito yung itsura ng ensuite and bathroom ng master bedroom. Tapos, isa din sa magandang feature dito sa Isabela Grand, meron siyang balcony. Tara, pasukin natin. So, dito sa balcony, napakalawak ng balcony. Sobrang spacious din niya. Parang pwede ka din dito magpa-party, no? Pero, yun, ang itsura ng kanilang flooring ay gumamit sila ng pebble washout with accent po ng brown na tiles. Ceramic floor tiles po yan. And dito sa side na to, yun nga, yung sliding glass door with, meron pala siyang window na fixed window, mga 5 panels on both sides. So, nakakadagdag ng beauty. Ang ganda niya, no, na pagkakagawa. Tapos, meron din silang 2 drain dito sa balcony para pag umulan, hindi ma-stuck yung tubig dito sa balcony. Ito, concrete yung kanilang ginamit. Tapos, steel railing na nakakadagdag ng beauty, aesthetic nitong bahay kasi brown, tapos may design siyang ganyan. So, very nice itong Isabela Grand. Sobrang spacious, sobrang presko din sa loob. So, tapos na tayo sa outdoor space and indoor space, interior space nitong Isabela Grand. Pero bago ako magtapos, balik tayo sa facade. Bago ako matapos sa aking full house tour dito sa Isabela Grand ng Solana, Zaragoza, gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang some advantages of owning a property here in Solana, Zaragoza. This property ay sobrang lapit lang nito sa NLEX Tollgate Angeles Exit, sa Marquee Mall, sa Angeles City Municipal Hall. Malapit din ito sa Clark Freeport Zone, and malapit na malapit din ito sa mga schools such as Angeles University Foundation and Holy Angel University. Malapit din ito sa bagong itatayo na Ayala Medical Center. And ang mga amenities dito sa Solana, Zaragoza, meron kang privilege to use ang kanilang basketball court, swimming pool, clubhouse, yung kanilang covered area, children's parks and playground, at madami pang iba. Meron din silang jogging pathway. If you are interested sa price and sample computation ng Isabela Grand, you can check the description box of this video at nilagay ko din po ang aking contact details. If gusto nyo makita in person ito pong unit na to, I can assist, guide, and help you. And you can reach me po sa mga contact details na provided sa aking description box, and meron din po sa screen. You can message me directly sa aking Facebook Messenger, Rebecca Narbay Silva, and you can also message me sa Viber, Telegram, WhatsApp, and or you can directly call me sa aking mga phone numbers na provided po dito sa screen. Once again, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa full house tour ng Isabela Grand ng Solana, Zaragoza. I am Rebecca Narbay Silva, your real estate salesperson. Have a nice day, everyone!